Mula pa noong pagkabata, ang Lola Victoria na ang nakagisnang magulang nila Darwin, kapiling ang kapatid na si Diana. Ang kwento ng Lola, namatay raw dahil sa aksidente ang mga magulang nila. Yun lang ang sinasabi ng matanda kada nagtatanong si Diana sa kanya. Nagtataka kasi ito kung bakit wala silang magulang. Tuwing nangyayari iyon, hindi na tinutuloy ni Lola Victoria ang kwento dahil bigla-bigla na lamang itong lumuluha. Hindi alam ni Darwin na kung bakit sa tuwing ginugunita ang alaala ng mga magulang ay tumititig ito sa kanya. Kahit hindi ito nagsasalita, alam niyang may nilalaman ang pagtingin nito. Mula pa noong pagkabata ay hindi patas ang tingin ng Lola Victoria niya sa kanilang dalawang magkapatid. Lagi siya nitong napapagalitan sa kaunting pagkakamali lamang. Ang mas masaklap pa, napapalo ng kung hindi kawayan ay sinturon. Masasakit ang mga latay kaya takot na takot siya sa Lola. Samantalang si Diana naman, kapag nakakagawa ng mali, ay napagsasabihan lamang. Ni minsan ay walang pamalo na dumapo sa katawan nito. Lagi siya ang nakakatanggap ng parusa. Hanggang sa umedad na ng 22 anyos si Darwin, hindi niya pa rin maramdaman ang pagmamahal ng kanyang lola. 84 years old na ang matanda, pero dama niya na may malaking galit ito sa kanya na hindi masabi-sabi. Pinaparamdam lamang nito ang galit sa kanya sa pamamagitan ng hindi patas na pagtingin. Puro si Diana na lamang ang paborito, samantalang siya ay tinuturing na salot sa pamilya. Sa pilitan pa nga siyang pinagtatrabaho noong tumungtong ang kapatid sa kolehiyo. Kung hindi raw siya magtatrabaho, ay araw-araw napapagalitan ito. Para sa kanyang lola, ay si Diana ang pinaka-priority nito, samantalang siya naman ay walang atensyong natatanggap. Kaya't heto, kailangan kumayod para tustusan si Diana at sa iba pa nilang pangangailangan sa araw-araw. Isang gabi, habang kakauwi niya lang sa trabaho, ay nagmano at binati niya ang kanyang lola. Nagawa naman itong iabot ang kamay at sumagot sa kanya na ayos lang. Pero hindi man lamang siya magawang kamustahin ito, kung ayos lang rin ba siya o kung may masakit ba sa katawan niya sa maghapong pagtatrabaho. Sa mga sandaling iyon ng kanyang pag-uwi, ay nadatnan niyang magkasamang nanonood ng telebisyon ang kanyang lola at si Diana. Pinag-uusapan ng mga ito ang patungkol sa grado ng kapatid. Nakikita naman ng binata na proud ito kay Diana. Samantalang siya noong nag-aaral ng high school ay hindi man lamang magawang purihin kahit nakakakuha siya ng honor. Sa ilang taong pagtrato sa kanya ng ganoon ay nasanay na lamang siya. Pero sa paulit-ulit na pangbabaliwala nito, hindi pa rin niya maiwasan na hindi masaktan. Para bang tinotorture ang puso niya ng paulit-ulit. Kaya tumalikod na lamang siya para pumasok sa kanyang kwarto. Tinawag siya ng kanyang kapatid, ngunit tuloy-tuloy lamang siyang pumasok ng silid. Paghiga sa kama, ay doon niya ibinuhos ang kanyang mga luha. Mula kasi noong maliit pa lamang siya, ay hindi siya nakaranas ng taong may nagmamalasakit sa kanya. Naisip niya tuloy na kung nabubuhay pa sana ang kanyang ama't ina, ay meron sanang yayakap sa kanyang kalungkutan. Hindi nagtagal, ay narinig niyang may kumakatok sa pintuan. Tinatawag na pala siya ni Diana, kaya't agad niyang pinunasan ang kanyang luha at pinagbuksan ng kapatid. Nang mabuksan, ay biglang nagsalita ang dalaga. "Kuya, ayos ka lang ba? Pagpasensyahan mo na si Lola. Ganun lang naman talaga yun eh. Hindi ka na nasanay. Hayaan mo, kakausapin ko siya." Biglang napailing na lamang si Darwin. "Wag na, Diana. Wala namang magbabago sa kanya. Namulat ako na ganoon na siya. Kaya wala nang pag-asa. Kaya nga minsan, natatanong ko ang sarili ko, kung apo ba niya ako? Kung anak ba talaga ako nila mama at papa? Sa palagay ko kasi ay hindi. Dahil iba talaga yung turing niya sa akin, kumpara sa'yo. Doon ako nasasaktan, Diana. Pakiramdam ko ay walang nagmamahal sa akin eh." Hindi mapigilan ng binata na mabasag ang boses dahil sa pagiging emosyonal. Nangingilid na rin ang luha sa kanyang mga mata.
Samantalang nalulungkot naman ang kapatid habang siya ay pinagmamasdan. Huwag kang mag-alala kuya, darating rin yung araw na magkakaayos kayo ni Lola. Magiging close rin kayo. Agad na umiling naman si Darwin. Mukhang imposible na yan, Diana. Mula pa noong pagkabata natin, ay ganoon na sa akin si Lola. Para bang hihintayin ko pang pumuti ang uwak. Wala nang pag-asa. Wala na. Lumuluwang saad ni Darwin. Kaya't lumapit si Diana at niyakap siya upang damayan. Kuya, may galit ka ba sa akin? Dahil yung halos lahat ng atensyon ni Lola ay napupunta sa akin? Malumanay na tanong ng dalaga. Hindi Diana, kailanman ay hindi ako magagalit sa'yo. Kapatid kita at mahal na mahal kita. Ang nararamdaman ko lang ay inggit. Inggit na matagal nang nakapaloob dito sa puso ko. Tugon naman ni Darwin. Tila naramdaman ng kanyang kapatid ang hinanakit niya sa kanilang lola. Kaya't maging ito ay napaluha na rin at naiyak. Hindi nagtagal ay narinig nilang tinatawag si Diana ng kanilang lola. Kaya't nagpaalam na ang dalaga na pupunta roon. Narinig pa nga niya ang sigaw nito na nagsasabing, huwag papakinggan yung kadramahan ng kanyang kuya at baka mahawa pa si Diana. Niyaya na lamang siya nitong manood ng telebisyon. Dahil doon ay mas lalong bumigat ang dibdib ni Darwin. Tumitindi ang sama ng loob niya. Kaya't sa gabing iyon ay hindi na siya kumain at natulog na lamang. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa trabaho. Isa siyang bagger sa supermarket. Kaya't hindi niya na nakakasalo sa agahan ng lola at ang kanyang kapatid. Sa pagsapit ng break time ay nakausap niya ang kaibigan niya roon na si Jerome. Nakwento niya ang hinanakit niya sa kanyang lola. Ganun ba? Baka hindi ka tunay na anak ng nanay at tatay mo. Kaya ganoon na lang yung trato sa'yo ng lola mo. Tanong nito sa kanya. Kaya't napatango naman si Darwin. Oo nga naisip ko rin yun. Dati pa. Tugon naman ni Darwin. Kung ganon pre, dapat itanong mo sa lola mo kung ano yung katotohanan at tanggapin mo ang magiging kinalabasan. Wika ng kaibigan. Kaya't nag-isip ng malalim si Darwin dahil mukhang tama ang sinabi nito. Pagkatapos mag-break time, ay bumalik na siya sa trabaho. Marami siyang kinahon na groceries na ipinamali ng mga customer. Pagkatapos ng mahaba-habang trabaho, ay umuwi na rin siya sa kanilang bahay. Ang kaso nga lang, 11:00 na palaging nakakauwi dahil laging may overtime. Mabuti na lamang noong kumatok siya sa pintuan ay pinagbuksan siya ng lola. Kaya't agad siyang nagmano rito. Kaawaan ka ng Diyos, wika nito sa kanya. Kamusta na kayo lola? Ayos lang ba kayo sa buong maghapon? Tanong niya rito. Oo, ayos lang ako. Pumunta ka na sa kwarto mo at patulog ka na. Agad nitong sabi. Kaya't bigla siyang nalungkot sapagkat hindi man lamang talaga siya magawang kamustahin. Lola, hindi po ba kayo magtatanong kung ayos lang po ba ako? Kung napapagod ako at nahihirapan? Dahil sa sinabi, ay umilap ang tingin ng matanda. Hindi nagtagal, ay nagsalita na ito. Hindi na kita tatanungin pa, dahil nakikita kitang ayos naman. Ano pa ba ang gusto mo ha? Wika ni Lola Victoria. Lola, matagal ko na pong gustong itanong ito. Hindi po ba ako anak nila mama at papa? At lalong hindi niyo po ba ako apo? Seryosong tanong ni Darwin. Bakit mo naman natanong yan? Anak ka ni Cesar na anak ko at ni Divina na manugang ko. Kaya biglang naputol ang sasabihin sana ni Lola Victoria. Palagay ni Darwin ay nahihirapan itong banggitin ang gusto niyang marinig. Kaya't ginatungan niya ito. Kaya apo niyo ako? Bakit nahihirapan kayong sabihin yan? Dahil ba may galit kayo sa akin na hindi ko namamalayan, Lola? Simula pa noong pagkabata, ay iba na yung trato niyo sa akin. Inalagaan niyo nga po ako at pinalaki. Pero hindi ko po naramdaman yung kabuuan ng pagmamahal niyo gaya ng pinaparamdam niyo kay Diana. Pinagkaitan niyo po ako ng atensyon at pati na rin paglalambing. At iyon po ang hinahanap-hanap ko na hindi niyo po ibinibigay. Kahit konti lamang ho sana, Lola. Maluhaluhang pahayag ni Darwin. Oo, apo kita.
Pero pwede ba? Huwag mo akong artihan ng ganyan. Alam mo naman pala na pinalaki kita. Para kang binabay eh. Siyempre mas gusto kong lambingin at bigyan ng atensyon ng kapatid mo dahil babae siya. Nagkakaintindihan kami sa lahat ng aspeto. Samantalang ikaw, lalaki ka iho. Hindi mo na kailangan ng ganoon. Kailangan mong magpakatatag, lalo na't panganay ka. Huwag kang mainggit, para kang hindi lalaki. Tugon naman ni Lola Victoria. Yun lang po ba ang dahilan, Lola? O meron pang ibang dahilan kung bakit galit kayo sa akin? Tanong ni Darwin. Diyos mio, sasakit ang ulo ko sa inyan eh. Paulit-ulit ka na lang. Papasok na ako sa kwarto ko. Matutulog na ako. Pakisara na lang yung pintuan ha. At baka may makapasok pa. Wika ni Lola Victoria. At dali-daling pumasok sa silid. Siya naman ay sumunod na lamang sa inutos ng Lola. Pagkatapos ay pumasok na rin siya sa kwarto at itinulog na lamang ang sama ng kanyang loob. Kinabukasan, hindi pumasok si Darwin sa trabaho. Paano ba naman kasi ay tinatamad siya para bang nawala ng sipag ang kanyang sarili matapos ang pag-uusap nila ng kanyang lola kagabi. Para kasing pinaparating nito na wala nga siyang kwenta sa pamilya kaya't dumiretso si Darwin kay Buboy. Kaibigan niya ito at kilala niya bilang isang babaero. Katunayan nga niyan, alam niya na niloloko nito ang asawa. Pero dahil kaibigan niya si Buboy, ay hindi niya binubulgar ang maling pinagagagawa nito. Siya nga pala, ang pagkakaalam ng lola at kapatid ay pumasok siya dahil may dala siyang bag, subalit ang totoo ay hindi. Oh, napadalaw ka rito sa inuupahan ko pare. Anong sadya mo? Mabuti ay wala ngayon si Magdalena. Hanggang ngayon ay nasa trabaho siya doon sa club. Pero maya-maya ay uuwi na rin yon. Anong meron pare? Tanong naman ni Buboy. Gusto ko lang dumalaw pare, dahil malungkot ako ngayon. Teka pare, hinahayaan mo pa rin bang magtrabaho sa club si Magdalena? Akala ko ba magkarelasyon na kayo? Hindi nga lang alam ng asawa mo. Nagtataka niyang tanong. Hinahayaan ko lang siya, dahil tawag ng laman lang naman yung habol ko sa kanya. At isa pa, hindi na mabubura sa puso ko na mahal ko ang tunay kong asawa. Kaso, may mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa akin. Gaya na lamang ng pagtatalik at nagkakaedad na rin kasi siya. Kaya sa iba ko hinahanap at kumikita rin ako kay Magdalena. Kapag malaki yung nadilehensya niya, may parte ako doon. Pero hindi ko siya pinipilit na bigyan ako ha. Kusa niya yung ibinibigay. O di ba? May babae na nga ako. May pera pang may iuwi sa tunay kong pamilya. Matawa-tawang tugon ni Buboy. Sa loob-loob ni Darwin sa mga sandaling iyon, ay mali talaga ang ginagawa ng kaibigan. Dalawa yung niloloko nito. Yung tunay na asawa at ang kabit nito. Ngunit nagpunta lamang siya kay Buboy dahil meron siyang kailangan. O pare, natahimik ka yata. Teka, ano ba yung talagang kailangan mo? Tanong nito sa kanya. Babae. Ang kailangan ko ngayon pare. Mabilis niyang tugon. Biglang natulala sa kanya ang kaibigan at parang hindi makapaniwala. Hanggang sa maya-maya ay bigla itong natawa. Ano pare, nananaginip ka ba? Hindi kita kilala na ganyan ka eh. Napaghihinalaan pa nga kitang bading. Wala ka pa kasing nagiging girlfriend at akala ko boyfriend ang gusto mo. Lalaki ka pala? Mapanukso nitong tanong. Inaamin ni Darwin na naasar siya sa sinabi nito dahil alam niya naman sa sariling tunay siyang lalaki. Ang katotohanan, simula nang mabasted ng nililigawan, ay natakot na siyang magmahal. Hindi na siya muling nanligaw. Kaya yun ang kanyang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin siyang nobya. Mali yung hinala mo pare. Gusto ko lang ngayon ng babae dahil malungkot ako. Walang nagmamahal sa akin kahit na yung pamilya ko. Si Diana na kapatid ko ay mukhang naaawa lang sa akin dahil sa turing ni Lola sa akin. Yun lang yung paraan para mawala yung kirot sa dibdib ko. Hindi mo alam pare kung ano ang pakiramdam ng taong walang nagmamahal. Buti na lang ikaw ay meron. Yung asawa mo at ang kabit mo. Kahit na pareho mo silang niloloko. Eh ako, wala. Kaya magbabayad na lang ako ng babae
para may kasalo ako kahit isang gabi man lamang. Desperadong wika ni Darwin. Gagawin niya ang lahat upang kahit papaano ay makadama ng merong kasama at merong nagmamahal sa kanya kahit peki lamang iyon. Nakitaan niya si Buboy ng labis ng pagkaawa sa kanya. Ang mga mata ng kaibigan ay para bang may nagbabadyang luwang papatak. Alam nito ang kanyang pinagdaraanan sa tuwing kinikwento ang patungkol kay Lola Victoria. Hindi nagtagal ay nagsalita na si Buboy. Sigurado ka ba pare? Babae yung makakapuno ng kalungkutan dyan sa puso mo? Huwag kang gumaya sa akin pare. Ayaw kitang maimpluwensyahan dahil mali ang ginagawa ko. Para na kitang kapatid eh. Itinuturing kitang nakababatang kapatid. Kaya't huwag mong isipin na walang nagmamahal sa'yo. Wika nito sa kanya. Buo na yung pasya ko pare. Kailangan ko ng babae na may dadala sa motel. Mabilis niyang tugon. Kaya't walang nagawa si Buboy. Nagsabi ito na kapag dating ni Magdalena, may ipapakiusap siya na maaaring kunin ni Darwin para sa isang saglit na kaligayahan. At sumapit nga ang oras na iyon. Pagdating nito ay nagsabi si Buboy kung meron bang available. Oh mahal, meron, si Tanya. Sandali lang at itetext ko. Darwin, maganda yung Tanya na yon at mestiza pa. Ano, gusto mo ba? Tanong ni Magdalena. Sige lang Magdalena, maganda naman pala eh. Wika ni Darwin, napilit ang kanyang ngiti. Naiisip niya na makakagawa na siya ng kamalian dahil lang sa labis na pangungulila sa atensyon ng pamilya. Matapos i-text ni Magdalena ang sinasabing madadala niya sa motel, ay nagsabi ito sa kanya na maghintay lang ng sandali. Makaraan ng 30 minuto ay meron ng kumakatok sa pintuan. Nang buksan ni Magdalena, ay nabigla si Darwin sa kanyang nakita. Dahil si Tanya pala ay yung dati niyang nililigawan noong namamasukan pa siya bilang isang service crew. Katrabaho niya ito noon. Ang balita niya ay nakapangasawa na ito ng mayaman. Kaya't ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang malaman na isa na pala itong bayaran. Angela? Hindi ko akalaing ikaw pala yan? Ikaw pala si Tanya? Sambit niya. Kaya't nagulat roon ang dalawa. Nagtanong ang mga ito kung magkakilala ba sila. Samantalang si Tanya ay nakatulala lang sa kanya. Para bang nahihiya ito nang makita siya nito. Ikaw pala yung magiging customer ko, Darwin? Gulat na reaksyon ng dalaga. At ito na rin ang mismong nagsabi sa dalawa na magkakilala sila. Nabanggit nito na naging manliligaw niya si Darwin. Kaya't nawindang sila Magdalena at Buboy. Bakit mo pinasok ang ganitong trabaho? Akala ko ba? Naputo lang dapat na itatanong ng binata nang magsalita ang dalaga. Ayon dito, ay nagkahiwalay na raw silang mag-asawa matapos niyang matuklasan na meron palang tunay na asawa ang lalaki sa ibang bansa. Kaya siya na mismo ang nakipagkalas. Muli siyang nag-apply ng trabaho, ngunit nahihirapan siyang makahanap hanggang sa mapadpad siya sa ilegal na gawain. Ginagawa niya ito para may pambili ng gamot sa kanyang ina na may sakit. Kaya't nakaramdam bigla ng awa si Darwin para sa kanyang minamahal noon at kahit hanggang ngayon. Ngunit hindi naging dahilan yon para hindi matuloy ang gusto niyang mangyari. Kaya't dinala niya ito sa motel nang walang patumpik-tumpik at doon ay naganap ang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa. Nakailang ulit sila at nagkwentuhan pagkatapos noon. Pero ayos lang para kay Darwin dahil hanggang gabi naman ang check-in nila roon. Hanggang sa nalaman niya mula kay Tanya na nagsisisi pala ito dahil sa pangbabasted sa kanya at dapat raw sana ay sinagot na lamang siya nito. Bakit hindi na lang natin ituloy yung relasyon na dapat na meron tayo? Tanggap naman kita kahit ganito ang trabaho mo. Hindi yun importante sa akin dahil ang mahalaga ay muli tayong nagtagpo. At ito na siguro yung tadhana natin para sa isa't isa. Wika ni Darwin, habang yakap-yakap ang dalaga at hinihimas-himas ang malambot na buhok nito. Baka nabibigla ka lang, Darwin. Marumi na ako at wala na akong iniingatang dangal. Kaya mali nang magkatuluyan pa tayo. Magsusuka ka lang sa akin balang araw. At ano na lang ang sasabihin ng mga magulang mo na? Naputo lang sinasabi ni Tanya
nang magsalita si Darwin. Wala akong mga magulang, Tanya. Namatay sila noong bata pa lamang kami ng kapatid ko, kaya naiwan kami sa pangangalaga ng aming lola. Pero hindi naging patas ang pagtingin niya sa akin. Ramdam ko na may malaki siyang galit na hindi niya naman masabi-sabi. Kaya't kailangan ko ng pagmamahal mo, Angela. Tanya, handa kitang ibangon sa burak, basta't maging tayo lang, saad ni Darwin. Sandaling natahimik si Tanya hanggang sa ito'y magsalita na. Matagal-tagal na rin pala magmula nang pumasok ako sa ganitong trabaho. Pinalitan ko ang pangalan ko at madalas na nagpapatawag na Tanya, lalo na sa mga nagiging customer ko, para hindi mabahiran ng kasamaan ang tunay kong pangalan na Angela. Tinatanggap ko ang gusto mo, Darwin. Handa kitang mahalin dahil mabait ka naman. Magaan rin ang loob ko sa'yo. Pero talaga bang mahal mo ko? Seryosong tanong ni Tanya. Oo, talagang mahal kita, Tanya. Kahit matagal na magmula nang huli tayong nagkita, hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin kita. Tugon ni Darwin, hanggang sa halikan niya ulit ang dalaga at gumanti rin naman ito ng halik at nauwi na naman sila sa pagtatali. Magmula noon ay pinahinto niya na sa ganoong klaseng trabaho si Tanya. Siya na lamang ang bumubuhay rito at nangupahan rin sila ng apartment. Inaaraw-araw na rin nila ang pagniniig at pumupunta na lamang si Darwin sa bahay ng lola para ibigay ang mga panggastos nila ng kanyang kapatid. Hanggang sa isang araw ay nakaramdam si Darwin ng madalas na pananakit ng ulo at pagkirot ng kalamnan. Nagkakapantal-pantal na rin ang kanyang balat at napapansin niya na ganoon rin ang nangyayari kay Tanya. Panay rin ang pag-ubo nila. Lumipas ang mga araw, napalala ng palala ang kanilang kondisyon. Umabot pa sa puntong, pati sa maselang parte ng kanilang katawan, ay may lumalabas na ring nana, kaya't doon sila labis na nabahala. Hanggang sasabay na silang nagpatingin sa doktor. At dito na nila natuklasan na meron pala silang sakit na nakakahawa. Maaaring yung isa sa kanila ay meron ng karamdaman na ganito at naipasa lamang sa pamamagitan ng pagtatalik. Kit sa mga sandaling iyon ay gulat na gulat silang dalawa. Hindi nila matanggap ang karamdaman na meron sila, kaya't nang makauwi sa inuupahan ay pinag-usapan nila ang patungkol doon. Tanya, saan mo ba nakuha? Meron ka palang sakit at bakit ngayon mo lamang sinabi? Tanong ni Darwin. Hindi ko alam kung saan ko nakuha. Pwede sigurong sa isa sa mga customer ko. Meron kasi akong naging customer noon na nahayaan ko lang na hindi gumamit ng proteksyon. Tugon naman ni Tanya habang umiiyak. Alam niyang hindi biro ang ganoong klaseng karamdaman. Diyos ko po, paano na tayo? Hindi naman kita masisisi dahil nakilala na kita na ganoon yung trabaho mo. Inaalala ko lang na baka hindi na tayo gumaling. Nababahalang wika ni Darwin. Huwag mong sabihin yan, Darwin. Huwag kang magsalita na parang nawawalan ka na ng pag-asa. Gagaling pa tayo. Magnobyo tayo, diba? Dapat ay magdamayan tayo habang buhay, saad ni Tanya. Pero bumilang lang ng 3 buwan ay pumanaw na si Tanya dahil mas lumala ang kanyang kondisyon. Kaya't iniuwi na ni Darwin ito sa kanyang pamilya. Hindi naman nagalit sa kanya ang mga ito dahil alam nila kung anong klaseng trabaho ang pinasok ng dalaga. Pero abot langit ang paghihinagpis ni Darwin sa pagkawala ng kanyang nobya. Halos 1 buwan na rin ang lumipas, nagabi-gabi siyang umiiyak at inilihim rin ni Darwin ang kanyang sakit sa kanyang pamilya. Hanggang sa isang araw, noong bumisita siya sa bahay ng lola upang magbigay ng pera para sa gustusin, ay bigla siyang nahilo hanggang sa hindi niya na namalayan ang mga nangyari. Nagising na lamang siya na nasa ospital na at nasilayan niyang naroon ang kanyang lola Victoria at ang kanyang kapatid na si Diana. Kapwa sila umiiyak sa tuwa nang magising na siya. Apo, bakit ka naman naglihim? Meron ka palang sakit na ganoon. Paano mo yun nakuha? Yun ba ang dahilan kung bakit rumirenta ka ng bahay? Dahil sa pagkakaroon mo ng relasyon? Nag-aalalang tanong ni Lola Victoria. Bahagya naman siyang napangiti dahil ngayon lang niya narinig na sinabihan siya ng apo.
Kaya't kahit nang hihina pa, ay pinilit niyang makapagsalita. Nakuha ko po yun dahil sa pakikipagrelasyon ko sa babaeng may masamang nakaraan. Pero hindi ko po yun pinagsisisihan dahil minahal niya po ako hanggang sa uli ng hininga niya. Nagdamayan kami sa aming karamdaman. Naramdaman ko sa kanya sa maikling panahon ng kalinga at pagmamahal na matagal ko na pong hinahanap-hanap. Ngayon po, mukhang ako na yung susunod na mawawala. At maraming salamat po Lola. Dahil ngayon ko lang narinig na sinabihan mo ko ng apo. Siya nga po pala. Sino po ba yung tunay kong mga magulang? Sabihin niyo na po bago po ako mamatay. Hindi ko na po kasi alam kung hanggang kailan po ang itatagal ko. Dahil doon, ay umiyak si Diana at biglang yumakap sa kanya. Sinabi nito na huwag siyang mawala ng pag-asa at gagaling pa siya. Samantalang si Lola Victoria naman ay panay ang pagpahid ng luha sa mga mata. At dito na ito nagkwento na noong 2 taon pa lamang si Darwin, samantalang si Diana ay 6 na buwan pa lamang, ay nadisgrasya ang ama at ina niya dahil sa pagiging pasaway niya noon. Naglalakad siya sa kalsada hanggang sa makita siya ng kanyang ama na malapit na siyang masagasaan ng lumaragas ang truck. Nasilayan rin yon ng kanyang ina, kaya't nagunahan sila na iligtas siya sa bingit ng kamatayan. Hanggang sa natulak naman siya ng mga ito, pero yung mga magulang niya ang nasagasaan, kaya't naging sanhi iyon ng agaran nilang pagkamatay. Kaya't mula noon, ay sinisisi na ni Lola Victoria si Darwin na siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Pero nagsisisi na ito sa kanyang pagiging malupit sa kanyang apo, sapagkat dahil doon ay naghanap ng kalinga sa iba ang binata na naging dahilan ng pagkakasakit nito. Patawarin mo ko apo, kung hindi dahil sa akin ay hindi ka sana nagkasakit ng ganyan. Dapat pala ay hindi kita sinisi sa pagkamatay ng tatay at nanay mo. Dapat pala ay tinanggap ko na lang na hanggang doon na lang ang buhay ng anak ko. Mahal na mahal kita apo. Napakahalaga mo para sa akin. Pero matagal ko nang pinipigilan na wag na ipahalata sa iyo dahil natatabunan ito ng galit. Pero sa sitwasyon ngayon, dapat ko nang tanggalin yung galit na matagal nang nakatago sa puso ko. Lalo na't yung napagbubuntungan ko ay wala naman talagang kasalanan. Isa ka pa lang noong paslit na walang kamuwang-muwang dito sa mundo. Para akong timang dahil sinisisi kita. Mahal kong apo, patawarin mo sana ako. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Dagdag pa ni Lola Victoria at agad siya nitong niyakap. Kaya't naging emosyonal ang pagitan nilang tatlo. Lola, dapat noon niyo pa po sinabi ang patungkol sa mga magulang namin para ganap ko sanang maunawaan yung ikinagagalit niyo sa akin. Tatanggapin ko na lang po dahil ako naman po pala talaga ang may kasalanan kung bakit sila nawala sa mundo. Kung may babalik ko lang po sana yung panahon na kung saan ay may isip na ako, lalayo na ako sa truck na yon para walang masamang mangyari kay mama at papa. Pero mukhang tama po kayo. Hanggang doon na lang po talaga ang buhay nila. Wala na po tayong magagawa. Ang importante ay napatawad niyo na po ako bago ko po lisanin ang mundong ito. Mahal na mahal rin po kita Lola. Mahal na mahal ko po kayo ni Diana. Sobra po ang pagmamahal ko sa inyo. Maluhalo ang saad ni Darwin at hindi nagtagal ay nagyakapan silang tatlo. Makaraan ng 3 araw ay nakalabas na si Darwin sa ospital pero hindi pa siya tuluyang magaling sapagkat ayon sa doktor, yung sakit raw na meron siya ay isang malalang virus na unti-unting sumisira sa katawan. Ibig sabihin ay panghabang buhay na ito. Napatunayan niyang totoo ang sinabi ng doktor dahil makaraan lang ng 2 linggo ay mabilis siyang pumayat at nahihirapan na siya sa kanyang kondisyon. Kung titignan siya, ay lubog na ang kanyang pisngi, kaya't nagugulat ang mga kakilala niya sa naging kanyang pagbabago. Wala naman siyang napagsasabihan ng tunay niyang kalagayan, kahit si Jerome na mabuti niyang kaibigan ay hindi niya nababanggit. Umiinom na lamang siya ng gamot na nareseta ng doktor. Nakakapagtrabaho pa siya, ngunit may pagkakataong napapa-absent dahil hindi na kaya ng katawan ang nararanasan. Alam niyang hindi na magtatagal ang buhay niya,
dahil malubha na talaga ang kanyang karamdaman. Pero masaya siya dahil napatawad na siya ng kanyang lola at ito rin ang nag-aalaga sa kanya at minsan naman ay ang kanyang kapatid. Dito napagtanto ni Darwin na masarap palang mabuhay kapag magkakasundo ang pamilya at higit sa lahat ay nagmamahalan.